Ito ang version ko na mapapacheesy ka talaga. Ayun guys, tara gagawa tayo ng masarap na lumpia. Pagkabili ko nga pala ng giniling, diniretso ko na siya sa pan. Hindi ko na nga pala hinuhugasan yung giniling natin guys kasi iluluto naman natin siya. In-spread out ko nga lang pala muna dito yung ating giniling and then tatakpan muna natin to. At pag medyo half cook na siya guys, talagyan na natin siya ng seasoning. Naglalagay lang ako pala dito ng garlic powder, onion powder, salt and pepper, at naglalagay na rin ako dito ng paprika. Pwede rin kayo maglagay dito ng cube. Hala, napansin ko, napakaliit pala na itong pan na aking pinaglagyan kasi almost 1.5 kg kasi itong ating giniling guys. Medyo maliit nga yung pan. Pero okay na lang din kesa maghugas pa ako ng another pan. Dadahan-dahanin ko na lang mamaya ang pagmimix. Katulad niyan, very slow ako magmix kasi para hindi matapon. Pag ganito na ang kulay niya at alam nating luto na siya, pwede na natin itong i-turn off. At isi-set aside muna natin. Ngayon naman ay prepare na natin yung ating bawang sibuyas. Ang inuna ko nga pala dyan is yung bawang sibuyas. Ipo-food processor na lang natin siya para mas mabilis. Pero kung wala kayong food processor guys, pwede nyo namang gayatin siya or i-cut nyo ng napakaliliit. Gusto ko nilagay sa food processor guys is yung ating carrots. Gusto ko kasi dun sa carrots hindi masyadong durog. Next naman natin ilalagay sa food processor itong ating onion and then coriander. Huwag nyo nga palang masyadong durugin yung mga gulay. Maganda kasi pag yung parang nakikita nyo pa o nalalasahan nyo pa yung mga gulay. Malaking bagay talaga pag may food processor kasi napapadali o napapabilis mo ang gawain sa kusina. Kaya sa mga mami dyan, mag-invest na kayo o bumili na kayo ng food processor kasi hindi nyo pagsisisihan yan. After nga niya, naglagay na rin tayo dito ng salt and pepper. After ng salt and pepper, ay naglagay tayo dito ng Worcestershire and soy sauce at 2 egg. And once na ilagay na natin lahat ng mga seasoning natin guys, ito na yung time na magme-mekos-mekos na tayo. Pag naglulumpiang Shanghai talaga ako guys, niluluto ko talaga yung karne kasi yung iba nakikita ko hindi niluluto, dinidiretso lang nila. Medyo nagwa-worry kasi ako guys, baka pag niluto o pag pinray na natin yung ating Shanghai ay hindi maluto sa loob. Pag undercook yung mga karne, napakaraming sakit na po pwede nyo makuha. After natin mamekos-mekos yan guys, kailangan nating i-drain yan para pag nirap natin siya, hindi mabubutas yung ating wrapper. Pero, bago natin siya balutin, ilalagay muna natin to sa rep ng mga 2 to 3 hours. After natin mailagay sa rep, ito na yung medyo challenging dyan. Ito yung pagbabalot ng lumpia. Kasi medyo marami to guys, parang 1.5 kg, kaya matagal-tagal o marami-rami itong babalutin natin. Yung kalahati nga pala nito guys, ilalagyan natin ng cheese. Kasi yung ibang Jurassic guys, may gusto ng may cheese, yung iba naman ayaw ng may cheese. Kaya, dalawa ang gagawin natin. Isang may cheese at isang walang cheese. Sa pagbabalot ng wrapper guys, kailangan medyo mahigpit ang gagawin yung pagbabalot para hindi lalabas yung karne o yung laman nitong ating lumpia. Pag gumagawa talaga ako ng Shanghai, dinadamihan ko na kasi guys, nilalagay ko lang to sa rep at matagal naman tong masira pag nasa freezer. Medyo ma-orange na nga pala dyan yung mantika ko guys kasi second time ko na siyang magagamit. According naman sa research guys, pwede nyo naman gamitin yung mantika up to 3 times. Ako naman guys, sa pangatlong paggamit ng mantika, ang piniprito ko na is yung mga tuyo o daing. Then pwede na nating itapin yung mantika natin. Nag-prepare nga lang pala tayo dito ng ketchup and mayo. The best na yan guys para dito sa ating lumpia. Kaya guys, itry nyo na tong napaka-crunchy at napaka-cheesy na lumpiang Shanghai at hindi kayo magsisisi, mai-enjoy ng buong pamilya. Ayan guys, thank you for watching. Follow for more.